Walang taka sa Pampanga ang dalawang nagbebenta umano ng mga mamahaling sasakyan pero ibinubulsa ang bayad ng kanilang kliyente. Huli, pati ang mastermind umano sa krimen. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtuto. Hinintay muna ng mga pulis na maiabot ng babaeng nakaitim sa mga kausap niyang lalaki ang sobre na may lamang pera. At nang mapasakamay na ng lalaki ang mark money, isinagawa na ang pag-aresto. Pulis kami, sir, ha? Ano po yun? May complaint sa'yo about si ma'am. Sinubukan pa ng lalaki na tumawag sa kanyang cellphone. Mamaya ho. Ako, sir, bakit po? Sa istasyon ka naman magpaliwanag ka. Ano po? Ma'am, kayo may problema. Sige na. Go na tayo doon. Go na tayo doon. Tatawagan ko na po yung lawyer ko, sir. Mamaya ho, sir, ha? Hindi naman po ako yung may problema. Dinakip ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang lalaki sa Angeles, Pampanga dahil sa mga reklamong robbery, extortion at paglabag sa new anti-carnapping law. Nagbebenta umano sila ng mga mamahaling sasakyan na ang mode of payment, installment o hulugan. Pero ang ibinabayad umano ng mga kliyente nila sa halip na sa tama mapunta. Nagpapakilala ng mga ahente, pinipeke po nila yung mga papeles at kinukuha po mismo yung mga bayad or monthly dues ng ating po mga kabayan. Ayon sa complainant, hindi niya sukat akalain na ang higit 1 million pesos na naihulog na niya sa SUV na kanyang pinapangarap. Binubulsa lang pala ng mga suspect. Buong akala ko po is bayad. And then, hindi po pala. And then, napunta ako sa ganitong sitwasyon na nakakahiya. Po ako nakatulog. Tapos, feeling ko yung, yun nga pati po yung anak ko nadamay. Siya po kasi nagmamaneho ng huli. Naawa ako. Nagtiwala po ako sa tao na hindi po dapat pagkatiwalaan. Na-recover sa mga suspect ang isang mamahaling pickup truck at kotse na kapwa questionable rin ang mga papeles. Ito pong sasakyan po na ito ay may mga spurious document at nakitaan din na ito po ay may mga unsettled payments na hindi po baba sa 1.2 million. Sa follow-up operation, nahuli rin ang mga otoridad sa bisa naman ng warrant of arrest sa Calatagan, Batangas. Ang 42 anyos na babaeng ito ang umano'y utak at amo ng dalawang ahenteng nadakip ng mga pulis sa entrapment operation. Wala pang komento ang mga dinakip. Ito po ay kinukonsider ng PNP HPG na ulo nito pong carnapping group po na ito ay sapagkat siya po mismo ang may utak ng lahat kung paano nagkakaroon ng mga frauds, kung paano nakakakuha o nakakanakaw through rentangay. Paalala ng HPG sa mga nagnanais na kumuha ng mga sasakyang hulugan. Dapat po ay sa lehitimong bank financing services or company sila magtungo kung sila po ay nagnanais na kumuha ng mga hulugan sa sasakyan. Meron din po tayong mga dealers or car dealers na nagpapaunlak sa mga ganito pong transaksyon at marapat lamang na doon po lamang sila makipag-ugnayan. At iwasan po sanang sa mga private individual silang magkaroon ng mga transaksyon para maiwasan yung mga ganito pong mga sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa lakas ng Bagyong Tino, ultimo truck na magsasagawa ng rescue operation sa Hilagang Cebu muntik ng anurin. Marami ring binaharoon dahil sa halos magdamagang pag-ulan. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Pasado launa pa lang kaninang madaling araw, napatumba na ng Bagyong Tino itong mga punong kahoy sa tabi ng daan sa bayan ng Carmen. Pasado 2:00 ng madaling araw nang lumakas pa ang hangin at ang dalang ulan nito. Walang tigil, kaya napurwisyo ang mahimbing sanang tulog ng mga ipinalikas sa evacuation center sa Barangay Sabang, Danau City dahil sa pagpasok ng tubig ulan. Mas lumakas pa ang hangin at ulan pasado 5:00 ng madaling araw nang maglandfall na ang bagyo sa bayan ng Bourbon. Mga kapuso, mag-alas 6 na karong orasa pero hangtod karon mas ni grabe pa kakusog ang hagupit sa Typhoon Pino dinhi sa Danau City, Cebu. Sa lakas ng hangin, nabaklas ang bubong ng isang bahay. Nabuwal din ang mga punong kahoy. Sa kasagsagan ng bagyo, isang may-ari ng bahay ang patuloy na nagkukumpuni ng kanyang nasirang bahay.
Pasado alas 8 na ng umaga, humupa ang malakas na hangin at ulan. Tumambad ang tindi ng pinsalang dinulot ng bagyo. Matinding baha rin ang naranasan sa National Highway tulad na lang sa Barangay Poblasyon sa lungsod ng Danao. Dahil lagpas bewang, hindi ito madaanan ng mga papunta at galing sa northernmost Cebu. Nagmistulang sapa itong National Highway ng Barangay Estaca, Compostela. Malakas ang agos ng baha, kaya kahit fire truck na magsasagawa lang sana ng rescue operation ay muntik anuri ng baha. Ligtas naman ang mga sakay. Ang padong kami mag-rescue mo mga 2 hours ago or 3 hours ako estimated na kung oras. Pag abot na mo ma'am kay amo na lang ang tanggi priority ang katong subdivision kay daghan kayo tawag daghan kay call. Sa to say ma'am dili gyud kayo sa fire truck ma'am gianod jud mi tungod sa pressure sa tubig. Mga bahay na bahaan at may mga bahay na nasira dahil sa matinding baha. Umapaw umano ang Kutkot River at inilarawan ng matinding tubig baha ang dala. Binaha din ang karamihang bahay at daan sa Barangay Kutkot, Hubay at Tayud, Bayan ng Liluan. Marami sa mga establishmento ang nasira rin ng dahil sa baha. Maraming mga sasakyan ang inanod ng baha. Mabuti na lamang at nagpatupad ng forced evacuation ng ilang LGU kahapon. Ang atong objective is zero casualty yun naninguha ta. So gisiguro nato nga makapa-evacuate ta sa atong mga constituents labi nang naa sa coastal barangays. Not only coastal barangays pero apil na punto katong mga naa sa mga landslide prone area. So nakita mo ko nato duha ka buok atong challenges. Natay mga affected pa sa earthquake. Pero sa Hubay, Liluan, may mga residente na inanod umano ng baha at hanggang ngayon ay hinahanap pa. Nakita ninyo sa sapa nga... Nakuha nyo sila yun. Kasi naanod, pagtabok mga ito, nakuha sa inahan, nabuhian, ang dukabuok. So nakita ninyo ang mga lawas? Nya kusog ang sod? Nagkaksanay itong mga bata, God. Nya ang tigulang? Ang katong tigol lang isa, nawahi niya. Ang kuwan sa mong kauban naman dito, dili ko sa kabaw mo langoy. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok. Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 bagyo na ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang latest kaugnay niyan, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, hindi pa man nakakaalis ang Bagyong Tino. May nagbabadya na namang bagong bagyo. Pero bago yan, sa Bagyong Tino muna tayo na 5 beses tumama sa lupa ngayong araw po ng Martes. Diyan yan sa Silagos, Southern Leyte, Borbon, Cebu, Sagay City, Negros Occidental, San Lorenzo, Guimaras, at pati na rin sa Iloilo City. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Tino sa vicinity ng Patnongon, Antique. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 130 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 180 kilometers per hour. Kumikilos po yan pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sunod po nitong tutumbukin ang Northern Palawan at bukas ng umaga ay posibleng nandito na sa may West Philippine Sea at maaari pong nasa labas naman na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o di kaya naman ay sa Huwebes ng madaling araw. Sa ngayon po dahil pa rin sa Bagyong Tino, nakataas ang signal number 4 dyan sa Calamian Islands, Cuyo Islands, central and southern portions ng Antique, central and southern portions ng Iloilo at pati na rin sa Guimaras. Yung signal number 3 nakataas naman dito sa northernmost portion ng mainland Palawan, pati na rin sa rest of Antique, Caluya Islands, kasama rin po ang Aklan at Capiz, natitirang bahagi ng Iloilo, northern and central portions ng Negros Occidental, at pati na rin ang northern portion ng Negros Oriental. Yung signal number 2 nakataas naman sa southwestern portion ng Masbate, ganun din sa southern portion ng Oriental at ng Occidental Mindoro, pati na rin sa southern portion ng Romblon, northern portion ng Palawan, kasama rin po dyan ang Cagayan Silio Islands. Kasama rin sa nasa ilalim ng signal number 2 ang Cebu, Bantayan Islands, central portion ng Negros Oriental at pati na rin ang natitirang bahagi ng Negros Occidental. Samantala mga kapuso, yung signal number 1 nakataas po yan sa southern portion ng Quezon, ganoon din sa southern portion ng Marinduque, natitirang
bahagi ng Oriental Mindoro, natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, kasama po dyan itong Lubang Islands. Pati na rin sa natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate kasama ang Burias at Icao Islands, at pati na rin dito sa may central portion ng Palawan. Signal number 1 din sa Biliran, northwestern portion ng Leyte, Camotes Islands, northern at western portions ng Bohol, Siquijor, at ganun din sa natitirang bahagi ng Negros Oriental. Samantalang may banta pa rin ang storm surge sa ilang bahagi po ng Palawan, Mindoro provinces, at ganun din dito sa Western Visayas and Negros Island. At eto nga po, naging bagyo na yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan, 1,910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ito po ang pagkilos niyan ay pa-west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posibleng pumasok po yan dito sa Philippine Area of Responsibility Biyernes o di kaya naman po ay sa Sabado at bibigyan ng local name na Uwan. Sa latest track po na inilabas ng Pag-asa, posibleng tumbukin po nitong bagong bagyo itong Luzon, pero depende pa naman po yan at habang lumalapit ay pwede pang lumakas at umabot hanggang typhoon or super typhoon category. Pwede pa pong magbago yan kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon ay medyo malayo pa naman po ito at wala pang epekto dito sa ating bansa. So yung patuloy po makaka-apekto sa atin, ito po nga bagyong Tino pa rin at pati na rin po itong bahagi ng shear line at ganun din yung northeast monsoon o yung amihan. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa po ng ulan. Dito yan sa may Batanes and Babuyan Islands, eastern section ng northern at ng central Luzon, Calabar Zone at ganun din dito sa Mimaropa. At mapapansin po ninyo, yung pinakamatitinding buhos ng ulan ay nandito na sa bahagi po ng Palawan. May mga pag-ulan din sa hapon, kasama na po dyan itong bahagi ng Bicol Region. Sa Metro Manila naman tayo, pwede pa rin pong maulit yung mga pag-ulan bukas, kaya magdala pa rin po ng payong. Sa Visayas at Mindanao naman, umaga po bukas may mga pag-ulan pa rin. Dito yan sa Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. At sa hapon naman mga kapuso, may mga pag-ulan din pero hindi nakasingtindi nung kasagsagan po ng pagdaan ng Bagyong Tino sa Visayas. Pero syempre maging alerto pa rin. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Isang gabi na puno ng awitan at madamdaming pag-alala ang inialay ng malalapit na kaibigan at nakasama sa trabaho ni Eman Atienza. At para gunitain ang maikli ngunit makabuluhan niyang buhay, isang advocacy campaign ang ilulunsad ng kanyang Sparkle family. Narito ang report ni Aubrey Carampel. I dropped my sword and cried for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Puno ng emosyon ang tribute ng Sparkle GMA Artist Center para sa pumanaw na status by Sparkle artist at social media influencer na si Eman Atienza. Ang kanyang mga kaibigan at co-Sparkle artists na sina Maika Kimochi at Alia De Gracia. Emosyonal nang ikwento ang kanilang unforgettable memories with Eman. Whether it's a small win or a tough moment, Eman was always there with her words of encouragement, reminding us that we could make it through. She celebrated others with a big heart. She was the most selfless, most humble, kindest person I've ever met. She was like a shooting star. Wherever she went, she instantly lit up the room. She was a ball of energy, full of kindness. Bilang pagunita kay Eman, nais daw ng Sparkle na bigyang pugay ang kanyang alaala sa pamamagitan ng isang advocacy campaign. So, in a few days, we will be starting an online and on-air campaign called Click Kindness. I think it's obviously inspired by Eman. It is a legacy she will leave with Sparkle and each and every member of GMA whom she has touched and loved. Dumalaw din sa burol ang ilang opisyal ng GMA Network, kabilang si Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng GMA. Namataan din sina Gabby Garcia at Khalil Ramos, Mikey Quintos, Shuvi Etrata, Anthony Constantino at iba pang Sparkle at status by Sparkle artists.
pati sina Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza na kapatid ni Kuya Kim. Dagsari ng pagdating ng mga kaibigan ng pamilya at mga kasamahan sa trabaho. So many people are inspired by Eman. It amazes me that I get so many messages, not only from the Philippines, but from all over the world. People whose lives Eman has touched. And the message is simple. Be a little kinder every day. My Eman will stay alive if I'm a little kinder every day. So thank you very much for being here. Maraming salamat. Ang pamilya po namin ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagmamahal ninyo kay Eman. Thank you po. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Tulad sa Cebu, abot bubong din ang baha sa Moises Padilla sa Negros Occidental dahil naman sa umapaw na ilog. May mga kalsada ring hindi madaanan dahil sa baha o nabuwal na mga puno. Nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, mula pa kaninang umaga ang ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Dito naman sa bayan ng San Enrique, hindi rin nakaligtas sa baha ang mga kabahayan pati na mga motorista. Lubog sa baha ang ilang kabahayan sa Sitio Asin, Barangay Bagunawa sa San Enrique, Negros Occidental matapos maranasan ang malakas na ulan mula kaninang umaga. Umapaw sa kalsada ang tubig baha at pumasok sa ilang kabahayan. Ang ilang motorista pahirapan sa pagdaan sa lugar. Si Mary Joy humingi ng rescue matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay sa lugar. Mga ako pamilya dito ato na sa babaw at top ga tener. Tidire na lang ko nagpabilin eh. Gabi gid mo nga pangabay kami to nga ma-rescue na to sila. Ti subong gulpi lang anong tubig, bisan nagulat ang tubig dalom mga balay ng kalalupad. Pareho ako na ang alubla ko ng kalatumba ulog. Hasta sulod balay ko na sa loob mga tubig. Sa mga larawang ito, makikitang halos abot na ng tubig baha ang bubong ng ilang kabahayan sa barangay crossing sa bayan ng Moises Padilla. Halos abutin naman ng tubig ang overflow bridge sa barangay 1. Sa barangay Montilla, hindi madaanan ang ilang kalsada matapos matumba ang ilang puno. Pansamantala ring hindi madaanan ang hanging bridge na ito sa barangay Quintinremo. Ayon sa MDRRMO, mahigit 500 individual ang nag-evacuate at pansamantalang nananatili sa 8 evacuation sites. Sa Victoria City naman, nilipad na malakas na hangin ang ilang bubong ng bahay. May ilang kalsadang hindi madaanan dahil sa natumbang mga puno. Inilikas na rin ang mahigit 1,000 pamilya na nakatira sa coastal area sa Bacolod City. Sa kabila ng isinagawang forced evacuation, may ilang residenteng piniling manatili sa kanilang mga bahay. Patuloy naman na inaabisuhan ng Negros Occidental PDRRMO ang mga residenteng nakatira sa coastal at low or flood-prone areas na mag-evacuate na bago pa man tumaas ang baha. Pinalalahanan rin ang mga ito na magdala ng emergency kits sakaling mawala ng kuryente dahil sa malakas na hangin. Balik sa inyo dyan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Bubuo ng task force ang ombudsman na tututok lang sa papel ni Senador Mark Villar sa mga anomalya sa flood control projects noong DPWH Secretary pa siya. Iniimbestigahan na rin ang posibleng papel ni na dating Senate President Escudero at dating Speaker Romualdez sa mga pagsisingit sa national budget. Nakatutok si Salima Refran. Isang bagong task force ang bubuuin ng Office of the Ombudsman at ang tututukan lamang nito ang investigasyon kay Senador Mark Villar kaugnay ng mga maanomalya umanong flood control projects. Partikular ang pagiging kalihim niya noon ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Because it did not start the last 2 years, it started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started
in tremendous leaps and bounds. Titignan din daw, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kung nakinabang sa mga proyekto ang mga ari-arian ng pamilya ni Senator Villar. Kaya kasama rin sa iimbestigahan ang kanyang inang si dating Senador Cynthia at kapatid na si Senador Camille Villar. Tinukoy ni Remulla ang mga proyekto sa baluarte nilang Las Piñas at kalapit na Bacoor, Cavite. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan na river. There were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tikaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. We're not limiting our investigation to the misuse of funds, but those who benefited from this illegal use of funds. Patuloy namin kinukuha ang panig ng mga Villar. Ang sabi rin ni Remulla, kailangang may managot na leader ng Kongreso sa pagkakapasa ng national budget na napakaraming insertions. Ang iniimbestigahan niya, sina dating Senate President Chis Escudero at si dating Speaker Martin Romualdez. Kung hindi man daw kriminal, kapabayaan ang nangyari. Pero hindi pwedeng walang sisihin sa kanilang dalawa. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations, all of them will be used in putting up the theory of gross excusable negligence. They were able to come up with that budget, which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely, nobody can be completely blameless for that. Si Escudero, idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. We have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Si Romualdez dapat managot, sabi ni Remulla, dahil siya ang pumili kay dating Representative Zaldico, ang tinuturong pasimuno ng mga budget insertions bilang chairman noon ng House Appropriations Committee. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Zaldico. Everybody knows that it was the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. Hinihinga namin ang panig sina Escudero at Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras.